Paul sa iyong pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po totoo sa lahat ng tao. Simula po na ang tao ay mahulog sa kasalanan, ang tukso ay naging pang-araw-araw na bahagi ng ating buhay. Hindi ba? Marami po ang nagsubok na ito'y iwasan. Marami po na nagsubok na ito ay tanggihan sa pamamagitan ng pag-alis sa gitna ng mundo. Ang marami sa kanila ay pumunta sa mga liblib na lugar at doon ay sinasaktan nila ang kanilang mga sarili upang iwasan ang tukso. Ang tanong, nagtagumpay ba sila? Hindi. Isang bagay ang naging totoo sa kanila sa kanilang mga karanasan. At iyon ay ang katotohanan na walang sino mang tao ang pwedeng umiwas o makalayo sa tukso. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, kahit sino ka man, kahit ano kayo kalagayan sa buhay, sigurado dadating sa iyo ang tukso upang ikaw ay magkasala. Pero alam niyo po, meron pong mabuting balita. Hindi po natin kailangan maging isang ermitanyo na titira sa mga bundok at mga kuweba para lamang umiwas sa tukso. Hindi natin kailangan saktan ang ating mga sarili para lamang iwasan ang katotohanan ng tukso. Ang Biblia po ay malinaw at nag-utos sa atin na ang pinakamabisang paraan para magtagumpay sa mga tukso ay hindi ang iwasan ito. Ang totoong paraan ng pagtatagumpay laban sa tukso ay ang pagharap dito. Si Sun Tzu, isang brilliant military general and strategist, sumulat siya ng isang aklat na titled The Art of War. Ang sabi po niya doon, know your enemy and know yourself, and you can fight 100 battles without disaster. Alam niyo po, mula dito sa binasa sa atin ni kapatid na Paul, I would like to draw this message. Our Lord Jesus has taught us the way how to overcome temptations by exposing the very nature of the enemy's attacks. Itinuro sa ating Panginoong Jesucristo ang mabisang paraan ng pagtatagumpay sa mga tukso sa pamamagitan ng paghahayag sa atin ng tunay na anyo o kalikasan ng mga pag-atake ng kaaway na si Satanas. Ito pong passage na ito, Matthew 4, verse 1 hanggang verse 11, ay nangyari matapos ang Panginoong Jesucristo ay bautismuhan. Yung po'y matatagpuan po natin sa Matthew chapter 3, verse 13 hanggang 17. Doon po sa talatang 17, may kita po natin, o talatang 16, may kita po natin ang banal na Espiritu after ng Panginoong Jesucristo umahon doon sa ilog, ay bumaba sa kanya at nanaan sa kanya. Doon sa chapter 4, verse 1, may kita natin na ang Holy Spirit din na ito, nananahan sa Panginoong Jesucristo, ang siyang nagdala sa Panginoong Jesucristo sa disyerto. Doon sa chapter 3, verse 16, may kita po natin na ang Diyos Ama ay nagpatotoo na itong si Jesucristo ang totoong anak niya na kung saan siya ay lugod o lubos na nalulugod. Pagdating niyo po sa chapter 4, verse 1, makikita po natin dito, o mapapag-aralan din po natin dito, na siya rin Diyos Ama ang pumayag na ang Panginoong Jesucristo ay tuksohin ng dyablo. Sa madaling salita, God the Father and God the Holy Spirit sent Jesus to the wilderness. Ipinadala ng Ama at ng Banal na Espiritu ang anak sa ilalim upang siya ay tuksohin ng dyablo. Pero isang bagay pong gusto kong linawin. Hindi po ang Diyos o hindi po ang Banal na Espiritu ang tumutokso sa sino mang tao upang magkasala. Sapagkat hindi po ito maaaring mangyari. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 13, God cannot tempt anyone. So what's the purpose? There is a reason. Alam niyo po yung salitang upang tuksuhin o yung salitang tuksuhin
dito po sa ating salin sa Matthew chapter 4, verse 1, ay morally neutral sa Greek. Ano ibig sabihin ng morally neutral? Yung salitang tempt ay pwede nating maintindihan sa salitang sinubok o pagsubok. Whether the testing is for good or evil purpose, it depends to the intent of the one giving the test. So yung salitang ginamit dito na tinukso, ay depende ang kahulugan dun sa nagbibigay ng pagsubok. Malinaw dun sa binasa natin ni Paul, na si Satanas, ang kanyang layunin, si Jesus ay magkasala. Kaya siya tinukso. Pero ako ay naniniwala na may layunin din ang Diyos kung bakit niya pinahintulutan na si Jesus ay tuksohin. Sapagkat dito, gustong patunayan ng Ama na ipinangakong Mesya sa lumang tipan ay dumating na. At yun yung walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. Dalawang bagay po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga. Gusto kong pag-aralan natin yung nature ng temptations. And secondly, gusto kong maintindihan natin the victory over the temptations. Totoong importanteng maintindihan natin ang katangian ng mga tuksong ito, pero hindi tayo titigil doon. Importante rin naman na kailangang matutunan natin papaano pagtatagumpayan ang mga tukso. Sapagkat kailangan natin lahat ito. Tingnan mo natin doon sa passage na binasa sa atin. Tingnan niyo kung paano pinagsimulan o sinimulan yung passage na ito. Doon po sa verse 3. Yung unang tukso ng Diablo kay Jesus. Dumating ang manlulukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos. So we can guess, if you are the Son of God. Alam niyo po, ito yung isa sa pinaka-epektibong paraan ng panlulukso ng Diablo. One of the most potent tactics of Satan when he tempts. Ito pong salitang ito, yung pangusap na yan, ay hindi po nagpapatunay na nagdududa si Satanas kung si Jesus nga ang anak ng Diyos. Naniniwala siya na si Jesus ang anak ng Diyos. Pero kung sinabi ito ng Diablo, meron siyang gustong gawin. Ang gustong gawin ng Diablo, gusto niya na si Jesus ay magduda sa sinabi ng Ama patungkol sa Kanya. Alam niyo po, very lethal. Ito pong pamamaraan na ito ng pagtutokso o panunokso ng Diablo. Very lethal. At ito po ay hindi naman bago. Very lethal, but not new. Kasi sa Genesis pa lang, ginamit niya na yan eh. Sa Genesis chapter 3, verse 1, naalala niyo po, nung lumapit yung serpente kay Eva. Ano yung sinabi ng serpente sa kanya sa Genesis chapter 3, verse 1? Did God really say? Totoo bang sinabi ng Diyos? Pansinin niyo po, yung paraan ng pag-approach ng serpente kay Eva ay katulad din ng paraan ng approach niya kay Jesus dito. If you are the Son of God. Alam niyo po, meron tayong isang bagay na dapat maintindihan dyan. May intensyon si Satanas. At ang intensyon niya dyan, he wanted Eve, and at this point, he wanted Jesus to doubt. Gusto niyang pagdudahan ng mga ito ang katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, isang lesson na pwede natin matutunan dito, the moment we doubt the truthfulness of God's Word, we are one step closer to falling into sin. Pag pinagdudahan na po natin ang katotohanan ng Biblia, isang hakbang na po tayo papunta sa pagkahulog sa kasalanan. At yun ang gustong gawin ng Diablo sa eksaktong panahon na ito. Ginamit niya kay Eva, gusto niyang gamitin kay Jesus. Pero alam po natin na malinaw ang sinabi ng Diyos sa Mateo chapter 3, verse 17. Ito ang minamahal kong anak, sa Kanya ako lubos na nalulugod. At ako naniniwala, malinaw kay Satan yan. Malinaw ang patotoo ng Ama patungkol sa Kanyang anak. Pero gayon pa man, hindi sumusuko ang kaaway.
Wala man siyang pagdududa sa sinabi ng Ama patungkol sa anak. Gusto niya ang anak magduda sa sinabi ng Ama. Pero alam niyo po, meron pang mas malalim na dahilan sa tukso ni Satanas, sa statement ni Satanas. Ito po ay mas naiintindihan natin kung alam natin yung intensyon ni Mateo kung bakit niya ginamit itong mga pangyayaring ito sa kanyang aklat. At yung pong clue ay makikita niyo po sa verse 1 and 2 ng chapter 4. Tingnan niyo po. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng dyablo. Verse 2, siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Ito pong nangyari sa Panginoong Jesucristo ay may katulad sa lumang tipan. Sabi po sa Deuteronomy chapter 8, verse 2, dinala ni Yahweh ang bayang Israel sa ilang upang sila'y subukin. Nandun po yan sa Deuteronomy chapter 8, verse 2. Si Yahweh ang nagdala sa bayang Israel sa ilang. Para ano? Sabi po sa talatang yan, para malaman ni Yahweh kung ano ang tunay na laman ng kanilang puso. Kung pipiliin ba nilang sundin ang mga utos ni Yahweh o hindi. So, anong point natin dito? Mayroong paralel. Si Jesus ay dinala ng Diyos at ng Banal na Espiritu sa templo para tuksohin. Ang bayang Israel ay dinala ng Diyos sa ilang para subukin. Hindi lang yun. Si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi sa ilang. Alam niyo po ba kung gaano katagal ang bayang Israel sa ilang? Sabi po sa Numbers 32 verse 13, ang bayang Israel ay nanatili sa ilang sa loob ng 40 taon. So meron pong malinaw na paralel sa pagitan ni Jesus at saka ng bayang Israel. Hindi lang yan. The test of Israel happened before the conquering of Canaan. Yung pong pagsubok ng bayang Israel doon sa disyerto, doon sa ilang, ay nangyari bago nila sakupin ang lupang pangako. Itong pagsubok kay Jesus sa Matthew 4, 1-11, ay nangyari bago siya magpasimula ng kanyang misyon bilang Mesyas. At yung kanyang misyon ay nagtapos sa krus ng Kalbaryo, kung saan siya nagtagumpay. So ano sinasabi natin dito? Merong malinaw at sa isip ni Mateo, na sumulat nito, gusto niya ipaalam sa atin na si Jesus ang bagong Israel. Ang nangyari sa bayan ng Israel sa lumang tipan ay tinutupad ni Jesus sa pagkakataong ito. At ang agenda ni Satanas ay malinaw. He is clearly behind the challenge na si Jesus bilang totoong Israel, ang totoong Mesyas na ipinangako sa lumang tipan ay masawi. Hindi magtagumpay. Pero alam niyo po kung paano niya dito pinakita. Paano gustong gawin ni Satanas ang kanyang tukso o plano na mahulog si Jesus sa pagtalikod sa kanyang totoong misyon. Ang sabi niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay ang mga bato? Yun po yung nakasulat sa verse 3. Gawin mong tinapay ang mga bato. Anong intention ni Satanas dyan? What was his intention? He is saying to Jesus, if your Father is indeed acknowledging you as the true Israel, kung kinikilala ka ng Diyos Ama na totoong Israel, kung kinikilala ka ng Diyos na matapat na anak ng tipan, hindi ka dapat nagugutom ngayon. Bakit? Kasi yung Israel, dun sa lumang tipan, bagamat sila ay hindi naging tapat sa tipanan nila ng Diyos, pinakain ni Yahweh ng ano? Pinakain ng mana. So parang sinasabi ni Satan, kung yung Israel sa lumang tipan, nilingap ng Diyos at hindi hinayaang magutom, ikaw pa na totoong anak niya, ikaw pa na totoong Israel, papabayaan niya magutom? Hindi niya papayagan. Kaya gawin mong tinapay ang bato.
napakatuso ni Satanas. Pero alam niyo, ganyan ang ginagawa niya sa atin maraming beses. Tuso ang kaaway pagdating sa kanyang panunukso. Kaya mag-ingat tayo kasi hindi ang lahat ng bagay na alam natin. Minsan hindi lahat ng bagay na naiintindihan natin sa salita ng Diyos ay ginagamit natin ng tama sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ginawa niya itong panguran na ito kay Eva at nagtagumpay siya. Ginagawa niyang pagdudahin tayo ng salita ng Diyos ay totoo. Tingnan natin yung pangalawang temptation. Hindi siya tumigil sa una, sinundan niya pa ng pangalawa. In the second attempt, gusto ng Diablo na si Jesus ay mahulog sa tukso na ilagay ang nakapahayag na kalooban ng Diyos sa pagsusulit. Gusto ng Diablo na patunayan ni Jesus na ang sinabi talaga ng Diyos sa kanyang salita ay totoo. Alam nyo, nakakatawa. Kasi maraming tao iniisip, ang kaaway takot sa Biblia. Kaya yung pag ginagamit itong panakot ng masamang espiritu. Pero alam nyo, dito po sa pangalawang pagtukso, na makikita po natin dito sa verse 5 and verse 6. Ito mismo si Satanas ay gumamit ng salita ng Diyos. Nakita niyo po yan? Sa verse 5 and verse 6, pagkatapos ay dinala siya ng Diablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Sino nagsasalita? Si Satan. Ginamit ang salita ng Diyos, nasusulat. Siya'y mag-uutos ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ng iyong mga paa sa isang bato. Alam niyo po kung saan kinote ni Satan yun? Sa awit. Awit 92, verse 11 and verse 12. So hindi totoo na tinatakbuhan ng kaaway ang salita ng Diyos. Ang totoo, ginagamit ng kaaway ang salita ng Diyos para magkasala ang mga Kristiyano. At yun ang gusto niya gawin dito. Gusto niya magkasala si Jesus. Bakit? Pag binasa niyo po yung awit 91, verse 11 hanggang verse 12, actually yung buong awit 91, yun po yung awit na nagpapatunay na ang Diyos ay lumilingap sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay nangangalaga sa mga taong nagmamahal sa Kanya at hindi niya pahihintulutan na mapahamak ang Kanyang mga iniibig. At yun yung ginamit ng Diablo sa pagkakataon ng pangalawang pagtukso. Sinabi ng Diablo sa kanya, kung ikaw nga talaga ang anak ng Diyos, patunayan mo na yung sinabi niya sa Biblia ay totoo. Magpatihulog ka ngayon dito sa tuktok ng templo at siguradong sasapuhin ka ng mga anghel. Isang bagay pwede natin matutunan dyan, mga kapatid. Pwede tayong magkaroon ng malalim na pagkaintindi sa Biblia, pwede tayong magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa Biblia, maging sa konteksto nito, pwede pa rin nating baluktutin ang Biblia para palabasin natin ang isang bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. So, iniibig sabihin, mga kapatid, na alam natin ang nakasulat sa Biblia, sinusunod na natin ito sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, sometimes the enemy will not hinder us from coming to the Word of God. Hindi po ahadlangan ng Diablo na buksan natin ang Biblia, na makinig tayo sa sermon, na mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ang ahadlangan ng Diablo ay yung maunawaan natin yung Biblia. Naalala niyo po yung talinghaga patungkol sa mga hasik. Mateo chapter 13, verse 3 to 9. Ang Panginoon Jesucristo ay nagkwento. At yung kwento ng Panginoon Jesucristo patungkol sa naghasik, ay ipiniliwanag din niya. Yung may matatagpuan sa Mateo 13, 18 to 23. Pero interestingly, dun sa kanyang pagpapaliwanag, mga kapatid, hindi niya po ipinagkait na ang lahat ng mga uri ng lupa na nahasikan ng salita ng Diyos ay yung mga taong nakinig
sa salita ng Diyos. Pansinin niyo po yun doon sa Matthew 13, 19 to 20, 22 to 23. Ang lahat ng mga lupa ay yung mga taong nakinig sa pangaral ng mabuting balita. Pero hindi ang lahat ng nakinig ay nakinabang sa kanilang napakinggan. Anong komentaryo ni Santiago tungkol sa katotohanan na yan? Hindi lahat ng nakakaalam ng salita ng Diyos ang tumatanggap ng pagpapala. Doon sa Santiago chapter 1, verse 22 to 25, isang bagay ang malinaw dyan, mga kapatid. Hindi sapat nang nakikinig lang tayo at nakakarinig o nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Importante na sundin o gawin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang nakakaunawa ng salita ng Diyos ay yung gumagawa nito. So yun po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Ang gumagawa ng salita ng Diyos ang nakakaunawa nito at yun ang tatanggap ng pagpapala. Punta po tayo sa pangatlong tukso. Intindihin natin kung ano yung nature nito. Alam niyo si Satan, meron mang positibo sa kanya, hindi siya basta-basta sumusuko. Nabigo siya ng una, nabigo siya ng pangalawa, hindi pa siya tumigil. Sumubok pa rin siya na tuksuin ng Panginoong Jesucristo sa pangatlong pagkakataon. At yun po yung makikita po natin dito sa verse 8 at saka sa verse 9. Muli, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ikinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at mga karangyaan ng mga ito. At sinabi sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Anong gustong gawin ni Satan dyan sa tukso na yan? Ang gusto niyang gawin dyan ay utusan o lokohin si Jesus na gawin ang kalooban ng Diyos hindi sa pamamaraan ng Diyos. Gawin ang kalooban ng Diyos hindi sa pamamaraan ng Diyos. Sa pangatlong pagkakataon, hindi na gumamit ng Biblia si Satanas. Kasi alam niya, hindi niya magagapi si Jesus sa pamamagitan ng paggamit ng baluktot sa salita ng Diyos. Kaya anong ginawa niya? Sa pangatlong pagkakataon, ipinakita niya na kung sino talaga siya. Sino ba si Satan? Si Satan ay isang usurper. Ano ibig sabihin ng salitang usurper? Gusto niyang okupahan ang isang posisyon na hindi naman nararapat para sa kanya. Yan ang mga usurper. At hindi lang yan ang ginawa niya dito eh. Nag-aalok pa si Jesus, o kay Jesus, si Satanas, ng mga bagay na hindi naman kanya. Gusto niyang sambahin siya ni Jesus. Hindi naman siya Diyos. Binibigay niya o inaalok niya kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng karangyaan sa buong mundo. Hindi naman sa kanya yun. Usurper si Satan. Pero saan ang pagiging tuso ng tuksong ito? Ng pangatlong tukso. Ito po ay sa suggestion na kay Jesus na pwedeng ma-accomplish ni Jesus ang kanyang mission bilang Mesyas hindi sang-ayon sa paraan ng Diyos, kundi sa paraan ng Diablo. Si Satan kasi yung promoter ng philosophy na the end justifies the means. Ano ibig sabihin nun? Hindi mahalaga kung ano yung paraan na ginawa mo. Importante na kamit mo yung gusto mo. Yan ang filosofiya ni Satanas. Kaya ni Jesus makamit ang pagiging Mesyas, pero hindi sa paraan na gusto ng Diyos, kundi sa paraan na iminumungkahin niya kay Jesus. At ano yung pamamaraan na yun? Ang pamamaraan na alisin ng Diyos sa kanyang misyon. Di ba minsan ganyan din ang ginagawa ng Diablo sa atin? Sasabihin niya sa atin, pwede mo namang makamit ang iyong mga pangarap kahit na mag-compromise ka ng iyong pananampalataya. Hindi mahalaga kung paminsan-minsan hindi nila malamang Kristiyano ka. Ang importante, maging in ka sa grupo nila.
Hindi po yun ang pamamaraan ng Diyos. Alam niyo po kung anong pamamaraan ng Diyos para sa misyon ng Mesyas? Basahin niyo po yung Isaiah 53. Ipinakita po doon na ang pamamaraan ng Diyos para sa Mesyas ay hindi ang pamamaraan ng karangyaan, hindi ang pamamaraan ng kaluwagan sa buhay, kundi pamamaraan ng paghihirap, pamamaraan ng pagdurusa, pamamaraan ng kamatayan. At yun ang iminumungkahi ng diablong iwasan ni Jesus. Alam niyo po, sometimes, Satan knows the will of God better than God's own children. Minsan, mas alam pa ng diablo yung kalooban ng Diyos kaysa dun sa mga anak mismo ng Diyos. Pero para sa mga totoong Kristiyano na pamilyar sa kalooban ng Diyos, ang pag-atake ng diablo ay hindi yung lituhin ka sa kung yung kalooban ng Diyos. Ang pamamaraan ng diablo ay linlangin ka na lumihis sa pamamaraan ng Diyos. Sundin mo ang sarili mong pamamaraan at hindi ang pamamaraan na sinabi ng Diyos sa iyo. Hindi ba nangyari kay Abraham yan? Anong nangyari kay Abraham? Sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ni Sarah. Ano nangyari? Nainip siya. Nakinig siya kay Sarah. Kinuha niya si Hagar, nagkaroon siya ng anak kay Hagar, pangalan Ishmael. Pero hindi yun ang plano ng Diyos para sa kanya. Ang talagang plano ng Diyos para sa kanya, magkaroon siya ng anak sa pamamagitan ni Sarah. Minsan ganyan tayo mga Kristiyano. Alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos, pero mas nananaig pa rin yung sarili nating gusto. Pag nangyari po yun, hindi nananaig ang kalooban ng Diyos sa atin, kundi nananaig ang kalooban ng diablo sa atin. Ito yung katangian ng mga tukso. Tingnan natin kung paano ito sinagupa ng Panginoong Jesucristo at kung paano siya nagtagumpay. Tingnan natin ulit yung first temptation. Ano yung nais ng diablo doon sa first temptation? He wanted to entice Jesus to doubt the trustworthiness of God's Word. Gusto ni diablo na pagdudahan ni Jesus yung pagiging totoo ng Diyos sa kanyang sinabi. Papaano nagtagumpay si Jesus sa unang tukso? Hindi ba't ginamit mismo ni Jesus ang salita ng Diyos na gusto ni diablong pagdudahan niya? Diba? Ano po yung sinabi ni Jesus sa verse 4? Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumabas o lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang gusto ng diablo, gamitin ni Jesus yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos upang gawing tinapay ang bato. Ngayon ang tanong, imposible ba na magawa ni Jesus yun? Hindi. Kaya gawin yun. Hindi siya tutuksoy ng diablo na gawing tinapay ang bato o hindi niya to kaya. Kaya lang, kailangan mo natin maintindihan mga kapatid. Nang si Jesus ay nandito sa lupa, siya'y sumusunod lamang sa kalooban ng kanyang Ama. John chapter 6 verse 38. Ang kalooban ko ay ang sundin ang kalooban ng aking Ama. Philippians chapter 2 verse 8. Sinunod niya ang kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan. Kung sinunod ni Jesus ang udyok sa kanya ng diablo, susuwayin niya ang kalooban ng kanyang Ama. At kung sinuway ni Jesus ang kalooban ng kanyang Ama, hindi na siya ang totoong tagapagligtas. Pero purihin ng Diyos, sapagkat sa unang tukso, nagtagumpay si Jesus. Anong ginamit niya? Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ang verse na minemorize niya. Kaya importante yung memorization ng Biblia. Kasi si Jesus mismo dito, ginamit niya yung mga verses na minemorize niya. Sapagkat sa kanilang mga Hudyo, ang kompletong Biblia ay ang lumang tipan. Saan matatagpuan yung sagot ni Jesus sa Matthew 4:4? Sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Memorize niya yan.
Ito pa yung isa sa mga dahilan kung bakit naniniwala ako na mayroong parallel between Jesus and Israel. The nation Israel failed to remain faithful to the covenant with Yahweh. Alam natin yan, di ba? Sa tipan ng bansang Israel kay Yahweh, hindi sila nanatiling tapat. Naging taksil sila kay Yahweh. Imbis na sambahin ang totoong Diyos, anong sinasamba nila? Diyos-Diyosan. Pero si Jesus, ang totoong matapat na anak ng tipan. Sapagkat pinili niya na sundin ang kalooban ng Ama kaysa ang kanyang sariling pangangailangan. Hindi masamang bigyan ng tugon ng sariling pangangailangan. Pero kung ang pangangailangan natin ay uunahin natin kaysa sa kalooban ng Diyos, yun na ang mali. Ginawa ni Jesus ang lahat ng hinihiling ng batas ng Diyos sapagkat yun lamang ang paraan para maging tagapagligtas siya. Kaya walang sino mang tao ang pwedeng malaki na makakamit niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamaraan. Ang lahat ng pamamaraan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan ay ginawa na ni Jesus. Siya ay namatay at muling nabuhay upang maging tagapamagitan ng tao sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo, si Jesus ba ang tagapamagitan mo ngayon sa Diyos? O pinipilit mo pa rin abutin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong sariling pamamaraan? Sa susunod na tukso, paano nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo? Sa unang tukso, gusto ng diablo na magrebelde si Jesus sa plano o sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-una ng kanyang sariling pangangailangan o ng kanyang sariling kalooban. Hindi po pinahintulutan ng Panginoong Yesus yun. Sa pangalawa naman tukso, gusto ng diablo na patunayan ni Jesus na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Magpatihulog ka. Dahil kung totoo yung sinabi ng Diyos na hindi niya papayagang mapariwara ang mga nagtitiwala sa Kanya, sasabuhin ka ng mga anghel. Nasusundan niyo po yung logic ni Satan doon. Pero nagpahulog o nagpaloko pa si Jesus doon sa tukso ng diablo, hindi. Paano tinugon ni Jesus ang pangalawang tukso? Sa pamamagitan pa rin ng salita ng Diyos. Deuteronomy 6:16 ang ginamit niya. Alala niyo yung nangyari sa Israel sa lumang tipan? Sinubok nila ang Diyos. Nasabi nila, uuhaw na kami sa Exodus chapter 17 verse 2-7. Nasabi nila, kailangan namin ng tubig. Gusto namin ng tubig. Kami ba'y dinala niyo dito sa disyerto para mamatay sa uhaw? Pero binigyan sila ng Diyos ng tubig. Pero si Jesus ay hindi katulad ng mga Israelita. Bakit? Sapagkat si Jesus, hindi niya sinubok ang salita ng Diyos. Ang ginawa ni Jesus sa salita ng Diyos, pinagtiwalaan niya ito. Ang kalooban ng Diyos ay isang bagay na hindi natin dapat subukin. Ang kalooban ng Diyos ay bagay na dapat nating pagtiwalaan. Ang kalooban ng Diyos ay bagay na totoo, sapagkat ito'y sinabi ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay totoo. Hindi natin kailangan subukin ang Diyos, mga kapatid. Kailangan natin pagtiwalaan ang Diyos. Sabi nga ni John MacArthur, no matter how noble and important we may think our reasons are, to test God is to doubt God. And to doubt God is not to trust Him. And not to trust Him is sin. Ang isang Kristiyanong hindi nagtitiwala sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako ay nagkakasala sa Diyos. Yung pangatlong tukso at huli, paano nagtagumpay ang Panginoong Jesucristo? Ang pamamagitan pa rin ang salita ng Diyos. Deuteronomy 6:13 naman yung ginamit niya. Satan wanted Jesus to pursue God's will through a counterfeit way. Paano tinugon ni Jesus ang paghamon ni Satanas? In-expose niya yung kanyang pagiging sinungaling.
sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isa lang ang paraan, mga kapatid, para ma-expose natin ang peke. Paano? Ilabas natin yung totoo. Hindi ba? Yun ang ginawa ni Jesus dito. Sabi ni Satan, lumuhod ka at sambahin mo ako. Anong sabi ni Jesus? Sinasabi ng salita ng Diyos, ang Panginoon mong lamang, Panginoon mong Diyos lamang ang iyong paglilingkuran. Siya lamang ang iyong sasambahin. In-expose niya yung pagiging peke ni Satanas sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Kahit si Satanas, mga kapatid, hindi kayang manatiling nakatayo sa harapan ng Diyos. Nung inutos ni Jesus, lumayas ka sa harapan ko, inuwanan siya. Sa verse 11 ng Matthew chapter 4, nung sinabi ni Jesus, lumayas ka, ang sabi sa verse 11, pagkatapos nito, iniwanan siya ng diablo. Siguro bilang pagtatapos, mga kapatid, nakita natin kung paano ang pamamaraan ng pagtukso ng diablo. Nakita natin ang paraan kung paano nagtagumpay si Jesus laban sa diablo. Summarize natin. Sa pagtatagumpay ng Panginoong Jesucristo laban sa diablo, hindi nawala ang salita ng Diyos. So sa atin din, bilang mga Kristiyano, magtatagumpay lamang tayo laban sa diablo kung alam nating gamitin ang salita ng Diyos. Di ba sabi sa Ephesians chapter 6 verse 7, the sword of the Spirit is the Word of God. At ang pinakamabisang paraan ng paggamit sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng paggabay ng Banal na Espiritu. Remind you, brothers and sisters, si Jesus at this point, hanggang sa mamatay siya sa krus, ay puspos ng Banal na Espiritu. So lahat ng kanyang pamumuhay at pagharap sa mga tukso, kasama niya ang paggabay ng Banal na Espiritu at ginagamit niya ng tama ang salita ng Diyos. And that's the second point. Hindi lang sapat na alam natin ang salita ng Diyos, kailangan tayong magpapasako sa Banal na Espiritu. Bakit ba marami sa atin ang nahulog lagi sa tukso? Kasi pinipilit nating labanan ng diablo sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Pero hindi yun ang paraan. Ang paraan na pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo ay ang pagtatagumpay sa kaaway sa pamamagitan ng tamang paggamit ng salita ng Diyos at sa patuloy na pagdepende sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. The same Word of God is available for us today. The same Holy Spirit is ready to guide us today. The same victory is possible for us today. How come many are still losers? Pinakita sa atin, hindi na tayo exempted sapagkat alam natin sa salita ng Diyos ang mga pamamaraan ng diablo. At alam din natin ang paraan ng pagsagupa at pagtatagumpay dito. Sundan natin ang halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo.